Kapatid sa pananampalataya, kung narito ka ngayon, hindi iyan pagkakataon lamang. Ang Diyos mismo ang gumabay sa iyo upang makarating dito sa sandaling ito. Alam mo ba kung bakit? Dahil may espesyal na mensahe ang Panginoon para sa iyo ngayong umaga. May banal na layunin kung bakit bumukas ang puso mo at nag-click ka sa video na ito. Marahil ay gising ka pa rin sa madaling araw, puno ng pag-aalala at takot sa mga hamon na naghihintay sa iyo. Marahil ay may mabigat na pasanin sa iyong puso, problema sa trabaho, kakulangan sa pananalapi, sakit sa pamilya o kawalan ng direksyon sa buhay. O baka naman naghahanap ka lamang ng kapayapaan, ng pag-asa, ng dahilan upang maniwala muli na ang Diyos ay totoo at nakikinig sa iyo. Narito ang katotohanan. Ang video na ito ay ginawa para sa iyo. Hindi ito simpleng panalangin na maririnig mo at makakalimutan pagkatapos. Hindi. Ito ay isang makapangyarihang panalangin na magbubukas ng mga pintuan ng langit para sa iyo ngayong araw na ito. Ito ay isang panalangin na magdadala ng pagbabago, pagpapagaling, pagpapala, at himala sa iyong buhay. Alam mo ba na ang umaga ay ang pinakamahalagang bahagi ng araw? Ang unang oras pagkagising mo ay tumutukoy kung paano magiging takbo ng buong araw mo. Kung magsisimula ka sa panalangin, ang Diyos mismo ang magiging gabay mo sa bawat hakbang. Kung magsisimula ka sa pag-asa at tiwala sa Kanya, walang imposible na mangyayari. Pero kung pababayaan mo ang umagang ito, kung hindi mo ibibigay ang unang sandali ng iyong araw sa Diyos, paano mo aasahan na Siya ay kasama mo sa mga hamon na darating? Kaya nga kapatid, makinig ka ng mabuti. Sa video na ito, kami ay magsasama-sama sa isang malalim, makapangyarihan at liturhikong panalangin na tutugunan ang lahat ng iyong pangangailangan. Para sa tagumpay, sa trabaho, negosyo, pag-aaral at lahat ng iyong mga pagsisikap. Para sa pagpapagaling, sa katawan, isipan, emosyon at espiritu. Para sa kasaganaan, upang maalis ang kahirapan at bumukas ang mga bintana ng pagpapala. Para sa proteksyon, sa iyo at sa iyong pamilya mula sa lahat ng kasamaan. Para sa kapayapaan na higit pa sa pag-unawa ng mundo. Ito ay hindi lamang isang panalangin, ito ay isang pakikipag-ugnayan sa Diyos na buhay. At nais kong sabihin sa iyo ngayon, ang Diyos ay naghihintay sa iyo. Siya ay naghihintay na marinig mo ang Kanyang tinig, na damhin mo ang Kanyang presensya, na tanggapin mo ang Kanyang mga biyaya. Pero dapat mong buksan ang iyong puso. Dapat kang magtiwala, dapat kang maniwala. Maraming tao ang nanonood ng mga video, ngunit hindi nakikinig ng buong puso. Huwag mong gagawin iyon ngayon. Ito ay ang sandali mo. Ito ay ang araw mo. Ito ay ang pagkakataon mong baguhin ang lahat. Kaya nga, bago tayo magsimula, hinihikayat kita. Mag-subscribe sa channel na ito upang patuloy kang makatanggap ng mga banal na panalangin na magpapalakas ng iyong pananampalataya. Mag-like ng video bilang patunay na naniniwala ka na ang Diyos ay gumagawa ngayon. Mag-comment ng Amen upang ipahayag mo ang iyong pagtitiwala at makita ng iba na tunay ang kapangyarihan ng panalangin. I-share ito dahil may iba pang kapatid na nangangailangan ng mensaheng ito ngayong umaga. At ngayon, kapatid, humanda ka na. Isara mo ang lahat ng distraksyon. Ilagay mo ang iyong kamay sa puso, pumikit ka kung kailangan, at sabayan mo ako sa panalangin ito na may buong pananampalataya, pagtitiwala at pag-asa. Dahil pangako sa iyo, pagkatapos ng panalangin ito, hindi ka na magiging pareho pa. Ang Diyos ay gumagawa na ngayon at ikaw ay saksi sa Kanyang kapangyarihan. Nagsisimula na tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen, Panginoon naming mapagmahal. Sa simula ng umaga na ito, kami ay lumuhod sa iyong harapan na may pusong puno ng pasasalamat at paggalang. Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas ng lahat ng bagay.
Sa liwanag ng bagong araw na ito, kami ay nananalangin na iyong gabayan ang bawat hakbang namin, bawat salita naming bibitawan at bawat desisyon naming gagawin. Naway maging instrumento kami ng iyong kalooban sa mundo upang sa pamamagitan namin ay maipakita ang iyong kaluwalhatian. Tulad ng sinabi sa awit 140:38, iparinig mo sa akin sa kinaumagahan ang iyong kagandahang loob, sapagkat sa iyo ako tumitiwala. Kaya nga, Panginoon, kami ay naghihintay sa iyo, nagtitiwala na ang araw na ito ay puno ng iyong mga biyaya at pagpapala. Diyos na makapangyarihan, kami ay sumasamba sa iyo dahil ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng papuri at parangal. Sa umaga na ito, kami ay inialay ang aming buong pagkatao sa iyo, ang aming isipan, puso, kaluluwa at lakas. Nais naming mabuhay hindi para sa aming sariling kapakanan, kundi para sa iyong banal na layunin. Alam naming sa aming sariling kakayahan, kami ay mahina at walang kwenta. Ngunit sa iyo, Panginoon, kami ay malakas at mapagtagumpay. Tulad ng ipinangako sa Filipos 4:13, lahat ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas. Kaya nga sa panalangin na ito, kami ay humihingi ng iyong kalakasan upang harapin ang mga hamon ng araw na ito na may tapang at pananampalataya. Jesucristo, tagapagligtas naming mahal, kami ay pumupuri sa iyong pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang sinuman ang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan mo. Sa umaga na ito, kami ay nag-alay ng pasasalamat dahil sa iyong sakripisyo sa krus na nagdulot sa amin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng iyong dugo, kami ay nalinis mula sa lahat ng kasalanan at ginawang mga anak ng Diyos. Naway sa araw na ito, mabuhay kami na tunay na mga tagasunod mo na handang magdala ng iyong mensahe ng pag-ibig at kaligtasan sa lahat ng aming makakatagpo. Gabayan mo kami, Panginoon Jesus, upang ang aming mga gawa ay magluwalhati sa iyong pangalan. Banal na Espiritu, tagapagturo at tagapaglantad ng katotohanan, halika at punan mo ang aming mga puso ngayong umaga. Ikaw ang nagbibigay ng karunungan, pangunawa at lakas na kailangan namin upang magtagumpay sa buhay na ito. Sa oras ng pagkalito, ikaw ang naglilinaw. Sa oras ng takot, ikaw ang nagbibigay ng tapang. Sa oras ng kalungkutan, ikaw ang nag-aaliw. Panginoon, hinahangad naming maging sensitibo sa iyong tinig at masunurin sa iyong mga tagubilin. Tulad ng isinulat sa Roma 8:26, gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi natin alam kung ano ang ating ipapanalangin ayon sa nararapat. Kaya nga, Banal na Espiritu, mangyaring maging lakas ng aming panalangin at gabay sa aming buhay ngayong araw na ito. Amang makapangyarihan, kami ay lumalapit sa iyong trono ng biyaya na may buong pagtitiwala, hindi dahil sa aming sariling kabutihan, kundi dahil sa awa at habag na palagi mong ipinagkakaloob. Sa umaga na ito, kami ay humihingi ng iyong pagpapala sa lahat ng gawain ng aming mga kamay. Naway pagpalain mo ang aming trabaho, negosyo, pag-aaral at lahat ng aming mga pagsisikap. Alam naming ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa iyo lamang at walang anumang makakamit kami kung wala ang iyong tulong. Kaya nga, Panginoon, ginagawa naming panalangin. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad, alisin mo ang mga hadlang at dalhin mo kami sa landas ng kasaganaan at pagpapala na iyong inihanda para sa amin mula pa nang tayo'y likhain. Panginoong Jesus, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, kami ay naniniwala na sa iyo ay naroroon ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Sa umaga na ito, kami ay nananalangin para sa tagumpay, hindi ang tagumpay ayon sa pamantayan ng mundo, kundi ang tagumpay na sukat ng iyong kalooban.
Nais naming magtagumpay sa aming mga responsibilidad bilang mga magulang, anak, asawa, manggagawa at mga mananampalataya. Nais naming magtagumpay sa aming pakikibaka laban sa kasalanan at tukso. Tulad ng ipinangako sa Josue 1:8, ang aklat ng kautosang ito ay huwag na mawawala sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulayan gabi at araw, upang iyong ganapin ang lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung gayon ay ikaw ay magtatagumpay sa iyong mga lakad at kung gayon ay magtatagumpay ka. Mahabaging Diyos, kami ay dumadalangin din para sa aming mga pamilya ngayong umaga. Pagpalain mo ang bawat miyembro ng aming tahanan, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Naway ang aming mga tahanan ay maging santuwaryo ng pag-ibig, kapayapaan at pagkakaisa. Protektahan mo kami mula sa lahat ng uri ng kasamaan, karamdaman at disgrasya. Bigyan mo kami ng pag-unawa at pasensya sa isa't isa upang sa pag-uusap at pakikitungo, ipakita namin ang iyong pag-ibig. Kami ay nanalangin na ang aming mga anak ay lumaki na may takot sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Naway ang aming mga asawa ay maging matatag sa kanilang pananampalataya at masaya sa kanilang mga buhay. Panginoon, gawin mong sentro ng aming tahanan ang iyong presensya upang kami ay maging pamilyang tunay na sumasamba at naglilingkod sa iyo. Panginoon ng sangkatauhan, sa umaga na ito, kami ay nananalangin din para sa aming mga kaibigan, kasamahan sa trabaho, at lahat ng aming nakakasalamuha araw-araw. Naway sa pamamagitan naming makita nila ang iyong liwanag at damhin ang iyong pag-ibig. Gawing instrumento mo kami ng pagpapala sa kanilang buhay. Kung may dumaranas ng kahirapan, pagsubok o kalungkutan, naway magamit mo kami upang magdala ng aliw at pag-asa. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa Dagdunang Korinto 2:3-4, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian upang makaaliw natin. Sa pamamagitan ng aliw na sa atin ay inaliw ng Diyos ang mga nasa anumang kapighatian. Diyos ng katarungan at katuwiran, kami ay dumadalangin para sa aming bansa at sa buong mundo. Naway maghari ang kapayapaan at hustisya sa bawat sulok ng lupa. Patnubayan mo ang mga namumuno sa gobyerno upang sila'y gumawa ng mga desisyon na makabubuti sa lahat. Alisin mo ang katiwalian, kasakiman at lahat ng uri ng kasamaan na sumisira sa lipunan. Bigyan mo ng pag-asa ang mga nawawalan ng pag-asa, pagkain ang mga nagugutom, tahanan ang mga walang tirahan at pagmamahal ang mga pinabayaan. Panginoon, ang mundo ay puno ng kaguluhan at away, kaya nga kami ay humihingi ng iyong pagpapagaling at pagbabago. Gawing tahanan mo ang lupa kung saan ang lahat ay namumuhay sa kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Makapangyarihang tagapaglikha, kami ay sumasamba sa iyo na may buong puso at kaluluwa. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ng dagat at lahat ng naroroon dito. Walang imposible sa iyo at walang mahirap sa iyong mga mata. Sa umaga na ito, kami ay nag-aalay ng papuri at pasasalamat dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan. Kahit kami ay nagkakasala at nawawala sa tamang landas, ikaw ay palaging handang tumanggap at magpatawad. Salamat sa iyong biyaya na hindi namin kailanman karapat-dapat tanggapin. Salamat sa mga pagsubok na nagpapalakas ng aming pananampalataya. Salamat sa mga biyayang walang tigil mong ibinubuhos sa amin. Lahat ng papuri, kaluwalhatian at parangal ay sa iyo magpakailanman. Panginoong Hesus, tagapagligtas ng sangkatauhan, kami ay naniniwala na ikaw ay buhay at umiiral ngayon. Naniniwala kami na ikaw ay muling nabuhay pagkatapos ng ikatlong araw at tumakyat sa langit, at ngayon ay nakaupo sa kanan ng Ama.
naniniwala rin kami na darating ka muli upang hatulan ang mga buhay at patay. Kaya nga, sa panalangin na ito, kami ay humihingi ng iyong biyaya upang maging handa kami sa araw ng iyong pagbabalik. Naway matagpuan kami na tapat, masipag at may pananampalatayang buhay. Ayaw naming masumpungan, natulog o walang ginagawa para sa iyong kaharian. Tulad ng bilin sa Mateo 24:22. Kaya nga, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Amang mapagmahal, kami ay humihingi ng iyong pagpapala sa aming mga pangarap at mga layunin sa buhay. Alam naming ang bawat tao ay may misyon at layuning itinakda mo pa bago pa man kami ipinanganak. Panginoon, tulungan mo kaming matuklasan at tuparin ang mga layuning iyon. Huwag mong hayaang kami ay mabuhay ng walang direksyon o layunin. Naway bawat araw ay may kahulugan at pag-asa na nakatuon sa paglilingkod sa iyo at sa kapwa. Kung mayroon kaming mga planong hindi sumasang-ayon sa iyong kalooban, naway iyong ituwid at baguhin ang aming mga puso. Kami ay nagtitiwala na ang iyong mga plano para sa amin ay higit na mabuti kaysa sa aming sariling mga plano. Tulad ng sabi sa Jeremias 29:11, sapagkat alam ko ang mga pag-iisip na iniisip ko tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Diyos na makapangyarihan, sa umaga na ito, kami ay nanalangin para sa pagpapagaling. Pagpapagaling ng katawan, isipan, puso at kaluluwa. Kung mayroon mang may sakit sa aming mga pamilya o mga kaibigan, naway iyong galing sila ngayon. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Ikaw ang gumawa ng katawan namin, kaya alam mo kung paano ito gamutin at ibalik sa kalusugan. Panginoon, kami ay naniniwala na sa isang salita mo lamang ang sinumang may sakit ay gagaling. Ipinahahayag namin ang pagpapagaling sa pangalan ni Jesus. Iniuutos namin sa lahat ng sakit at karamdaman na umalis at hindi na bumalik. Naway mapuno ng lakas, sigla at kalusugan ang lahat ng aming mga kasamahan sa panalangin na ito. Dahil ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa 3 San Juan 1:2, minamahal, ipinanalangin ko na ikaw ay guminhawa sa lahat ng mga bagay at manatiling malusog gaya ng ginhawa ng iyong kaluluwa. Panginoon ng kasaganaan at pagpapala, kami ay nanalangin para sa aming mga pangangailangan pampinansyal. Hindi kami nananalangin dahil sa kasakiman, kundi dahil nais naming magkaroon ng sapat upang makapagbigay at makatulong sa iba. Alam naming ikaw ay mapagbigay na Diyos na walang sawang nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Tulad ng ipinangako sa Filipos 4:19, at ang aking Diyos ay siyang magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Panginoon, buksan mo ang mga bintana ng langit at pagpalain mo ang gawain ng aming mga kamay. Alisin mo ang kahirapan, utang at lahat ng hadlang sa aming pinansyal na pag-unlad. Naway kami ay maging mga mabuting katiwala ng mga biyayang iyong ipagkakaloob at laging handang magbahagi sa nangangailangan. Diyos ng pag-ibig at habag, sa pagtatapos ng unang bahagi ng panalangin naming ito, kami ay nag-aalay muli ng pasasalamat at papuri sa iyong banal na ngalan. Salamat sa pagkakataong ito na makausap ka at magbuhos ng aming mga dalangin sa iyong harapan. Salamat dahil ikaw ay nakikinig at nakakaalam ng bawat pangangailangan namin kahit bago pa man namin ito sabihin. Panginoon, kami ay umaasa na sa araw na ito makikita namin ang iyong kamay na gumagawa ng mga himala sa aming mga buhay. Naniniwala kami na ang mga imposible sa tao ay posible sa Diyos. Kaya nga, may buong pananampalataya, kami ay naghihintay sa pagtupad ng mga pangakong ito. Kapatid sa pananampalataya, kung nakarating ka hanggang dito,
Alam kong hindi iyan dahil sa pagkakataon lamang. Ang banal na espiritu ang nagudyok sa iyo na makinig, na manatili, at natanggapin ang mensaheng ito. At ngayon, nais kong hilingin sa iyo ang isang bagay na napakasimple ngunit napakahalaga. Kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos habang nagdarasal tayo, kung may bahagi ng panalangin ito na tumama sa iyong puso, o kung naniniwala ka na ang Panginoon ay gumagawa na sa iyong buhay ngayong araw na ito, ipakita mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng isang simpleng kilos. Pindutin ang botong gustay, ang botong like, hindi lamang para sa channel na ito, kundi upang ipahayag sa buong mundo na ikaw ay naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin. Bawat like na iyong ibibigay ay tumutulong upang makarating ang mensaheng ito sa libu-libong iba pang kapatid na nangangailangan ng pag-asa at lakas ngayong umaga. At huwag mong iimbak para sa iyong sarili lamang ang biyayang ito. I-share mo ito. Ipamahagi mo sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, sa iyong mga grupo sa social media. Baka may taong sa iyong buhay na sa sandaling ito ay nawawalan na ng pag-asa at ang panalangin ito ang magiging sagot sa kanilang mga daing. Kung mayroon kang espesyal na kahilingan sa Panginoon, kung may pinagdarasal kang himala, pagpapagaling o pagpapala, iwanan mo ito sa comment section. Isulat mo, Panginoon, sa umagang ito, ako ay humihingi ng himala. Gawin natin itong altar ng panalangin, kung saan tayo ay nagtutulungan sa pananampalataya at suportahan ang isa't isa. Mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang notification bell. Hindi ito simpleng channel lamang. Ito ay isang banal na lugar, isang tolda ng panalangin na laging bukas para sa iyo. Dito, makakakita ka ng mga panalangin na magpapalakas ng iyong espiritu, na magbibigay ng direksyon sa iyong buhay at na magpapadama sa iyo na hindi ka nag-iisa sa iyong pakikibaka. Alalahanin mo kapatid, ang Diyos ay tapat. Kung ano ang kanyang sinabi, iyon ay kanyang gagawin. Ang mga pangako niya ay hindi nagbabago. Kaya magtiwala ka, magsaya ka at maghintay ng mga milagro na darating sa iyong buhay. Kapatid sa pananampalataya, upang tapusin ang ating banal na panalangin ngayong umaga, magsama-sama tayong magdasal ng Ama namin at ng Aba Ginoong Maria. Ang mga panalangin ito ay pundasyon ng ating pananampalataya, mga dasal na itinuro mismo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo at ng banal na simbahan. Magsimula tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod ka sa babaing lahat at bukod ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Kapatid, natapos na ang ating panalangin ngayong umaga. Dalhin mo sa iyong puso ang bawat salita, ang bawat pangako ng Diyos, at ang bawat biyayang kanyang ipinagkaloob. Magtiwala ka, sapagkat ang Panginoon ay kasama mo sa buong araw na ito. Nagtitipon tayo at patuloy na magtitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.